Oh, mga kapatid, andito na naman ang inyong mga maliit na lingkod. Nasa maliit ding programa. At palaging hindi nagsasawa na magpaalala, iparating sa lahat ng mga tao kung ano yung tunay na kinaroroonan ng kaligtasan, mga kapatid. Dahil sa panahon ngayon, halos hindi na pinaniniwalaan yung mga nagtuturo sa patungkol sa kaligtasan. Dahil ang dami ng mga miyembro ng mga relihiyon na inililigaw lamang, mga kapatid. Hindi naman siguro lingid sa inyong kalaman na ang daming mga mayayaman, mga bilyonaryo na mga founder ng relihiyon na ayun, mga nasa kulungan, mga kapatid. At kabi-kabila debate, yung mga laya, hindi nakakulong, kabi-kabila debate. Nagpapagalingan kung ano yung nalalaman sa Biblia. Dapat sana natin gawin, magpagalingan tayo ng pagtupad sa utos ng Ama. Hindi yung pagalingan ng debate. Anong kabuluhan nun? Kung hindi mo rin lang sinusunod yung 10 utos. At pinag-utos ng ating Ama, huwag kayong makikipagtalo. Yan. Sa 2 o 3 lang na sinabi mong salita ng Ama at hindi na pinakinggan, iwanan mo na. Ganun lang, hindi yung pagyayabang ninyo kung anong relihiyon niyo, magaling kayo sa Biblia, alam ninyo yung mga utos, samantalang nakasulat sa Biblia na kung sino man ang nagsasabi na sila ay marunong. Di ba? Nakasulat, anong panyon? Kung sino nakakalam sa atin, kung sino man nag-aakala na siya'y marunong, yung pala wala pang nalalaman. Siya na nga. Research nyo kung ano yun, kung saan ano yun. Hindi natin gaanong tanda Kung sino man nag-aakala na siya may nalalamang anuman, ay siya wala pang nalalaman na kagaya ng kanyang dapat malaman, mga kapatid. Hindi nyo ba alam na sakop ang lahat doon sa salitang yun? Kahit pa presidente ka ng kahit anong sikat na bansa, sakop ka noon, kapatid. Makuha nyo na. Kasi ngayon, mga kapatid, bagong taon na naman. Bagong taon na naman ngayon. At kailangan meron na naman tayong ibabahagi sa sanglibutan na mahalagang mensahe. Kumbaga sa dami ng mga tinapay, ito yung pinaka-special, mga kapatid. Dahil itong araw na ito ay araw ng Sabat na naman, mga kapatid. Bago tayo dumako ron, mga kapatid, sa inyong lahat na nakikinig sa programang ito, wala kaming mga kapatid ngayon, wala kaming signal na hindi makapag-live ang inyong maliit na lingkod dahil yung wifi namin na yan. Ewan ko kung sira o sinira o talagang sadyang expire na. Ilang buwan pala. Nagbabayad naman ng husto. Diba? 1,000 ata, isang buwan. Simawa. Yung wifi na yan. Ayun, pangalawang beses na naman ngayon sira. Magkataon na naman sa ganitong araw. Kaya wala tayong live. Diba? Maganda sana yung live So, hindi natin kayang gawin dahil hindi natin hawak yung signal. Sana bigyan tayo ng ating Panginoong Sisa o man ng pangbili ng wifi na kahit mag-brown out ang araw-gabi na brown out, open, mayroon pa rin. Para sa inyo na mga nakikinig, mga kapatid,
Dahil itong programang ito ay para sa lahat ng tao. Para sa ikabubuti ng mga nakikinig. Hindi lang ikabubuti, kundi ikaliligtas. Hindi lang ikaliligtas, kundi ikaroroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kasi sabi ko, itong programang ito ay para sa inyo ng mga nakikinig. Kaya saan man kayo naroroon, mga kapatid, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, makinig lamang kayo sa programang ito, mga kapatid. At ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay isa sa inyong lahat. Siya nawa. Siya nawa. Yun mga kapatid, kung makikinig kayo, yun yung mapupunta sa atin. At hindi lamang sa pakikinig, kailangang tuparin, gawin yung mga napakinggan. Diba? O, nakuha nyo na, nakita nyo na yung ano. Siya nawa. Unang Korinto 8:2. O, tingnan nyo mga kapatid. Ito yung mga salita na hindi natin dapat baliwalain. Yung mga umaasa sa ano, sa kanilang mga founder. Ha? Suriin yung mabuti, siguraduhin ninyo na sila nga talaga ang dapat mag-akay sa atin, patungo sa harap ng ating Panginoong si Isaw. Dahil tunay na mayroon talagang tagapag-akay. Dahil hindi pwedeng wala eh. Kagaya nung unang panahon, mayroon talagang inuutosan ng ating Panginoon si Isaw na dapat magdadala sa harap ng ating Panginoong si Isaw. Kung naalala nyo si Moises, diba? Siya yung nagligtas sa mga Israelita sa pang-aalipin niya. Diba? Paraon ba yun? Haring paraon, ay paparusa. Sagad sa trabaho, yung mga Israelita ay wala namang sweldo. Pagkain lang. Bigyan lang ng tutulugan. Tapos, kahit kalabaw. Puro overtime. Wala namang sweldo. Basta kumain lang. Yan. At pagkamisan nga yan, hindi nakakarating sa eksaktong oras ng pagkain, ang pagbibigay sa kanilang pagkain. Kung ano lang yung ibigay na pagkain, ganun yung ginagawa ni paraon yun. Haring paraon, pang-aalipin. Hindi kagaya ngayon mga kapatid na pag may trabaho ka ngayon, may sweldo. Anong panahon ni paraon? Ako, mga tao nagtatrabaho, walang sweldo, pakakainin ka lang. Diba? And dahil naawa nga ang Ama dun sa mga taga-Israel na yun, mga Israelita, inutusan niya ni Moises na alisin doon yung mga Israelita sa pang-aalipin ni Haring Paraon. At nung matapos si Moises, yun, marami pa mga sumunod. May si Ezekiel, kay nandun sa mga kay Job. Marami pa mga sumunod na sinugo. At ngayon mga kapatid, dito sa huling araw, simula nang umakyat ng ating Panginoong si Isa, ng pangalan niya noon ay Jesus, mga kapatid. Yun yung parang huli. Parang huli doon sa mga sinugo. Diba? Mas malaki yung naging papel niya pagkasugod dahil siya ang pangalay na anak ng ating Panginoon, ng ating Ama. Siya yung ating Panginoong si Isa.
mas malaki yung naging papel niya dito sa lupa. Siya ang panganay na anak, siya ang kapangyarihan at karunungan ng ating Ama. Yun yung nakasulat, mga kapatid. Salamat. Ngayon, may mga salita siyang iniwan eh. Kung alam ninyo eh, mga salita niya na tinanong niya kay Pedro, kung ano ang sabi ng ating Panginoong si Isa kay Pedro. Ano ang sabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao? Yung Panginoon natin nagsalita. Ano ang alam nila? Naisalaysay ko na ito ng mga lakas. Siya nawa. Yung sinasabi ng iba ay si Elias daw. Sinasabi ng iba ay si... Mayroong mga binanggit. Ay sabi ng ating Panginoong Sisa, ikaw naman, ano ang sabi mo tungkol sa akin? Ay sabi natin Panginoon. Sabi ko sa kanila, ikaw ay anak ng Diyos. Sabi ni Pedro, ang tawag sa Panginoon nating Sisa ay anak ng Diyos. Si Pedro na nagsabi noon, diba? Siya yung malapit sa ating Panginoong Sisa. Malapit. At siya nga yung tunay at original na saksi. Ayun. Yung 12 yun. 12 saksi. Na yung isa nga nagpakamatay dahil sa tinawag nilang anong tawag doon? Tawag doon sa Tagalog yung pinagkailaan. Hindi man kaila, kundi pinagkanulo. Napakamatay si Judas yun, mga kapatid. Napakagandang kasi ito para sa akin. Ito yung pinakamagandang topic sa araw-araw. Itong salita ng ating Panginoong Sisaw ang nasa Biblia. Ito yung mas masarap kaysa sa anumang uri ng lutong pagkain para sa akin, mga kapatid. Itong mga salitang nandito sa banal na kasulatan. Ito yung pinaka mabuting bagay na ibinigay sa akin ng ating Panginoon si Isa. Higit ito sa kapatid ko, higit ito sa mga anak ko, higit ito sa asawa ko, sa magulang ko, mas higit ito, mga kapatid. Siya nawa. Kaya ito itinuturo ko sa lahat. Dahil ito ikabubuti ng mga anak ko, ikabubuti ng asawa ko, ikabubuti ng mga kapatid ko, ikabubuti ng mga apo ko, lahat ng mga tao, mga kapatid. Dahil hindi ka magiging mabuting tao kung wala ka sa ilalim ng kautusan nito, mga kapatid. Kailangan sa ilalim tayo dito. Papa-under tayo dito sa mga utos na ito. Hindi ka magiging mabuting tao pag hindi ka sumailalim ng buong kautusan, mga kapatid. Ang kalalabsan mo pagpuksa, mga kapatid, yung kalalabas pupuksaing lubos. Ano mangyayari yan? Tingnan nyo, mga kapatid, yung binabanggit natin kanina na nakasulat, huwag nating asahan yung mga founder na yan. Ang tunay nating asahan yung mga salita ng ating Panginoong si Isa na nandito. Baka sasabihin nyo, sinasabi din ng aming pastor sinabi ng Panginoon yan sa kanya Kailangan may patunay silang ipapakita na sila nga ay sinugo, mga kapatid. Hindi yung pag sinabing pastor na yung isang tao, paniniwalaan mo na agad. Hindi ganun ba, mga kapatid? Kailangan halungkatin mo yung banal na kasulatan kung yung nagsasalitang iyon ay nandun nga nakasulat, mga kapatid. Dahil lahat ng sinugo nakasulat, mga kapatid. Siya nawa. Nakasulat siya. Maniwala kayo sa akin. Kasi sinasabi ko walang kasinungalingan dito. Pag sinasabi mong sinugo ka, hindi ka naman nakasulat. Yung mga nangyari sa'yo, kung paano ka sinugo, ay hindi naman nakasulat sa Biblia. Nasabi ko sa'yo, sinungaling ka lang. Sinungaling lang yan, pastor ninyo. Yung nagtuturo sa inyo.
Lalong-lalo na, hindi pinag-uutos ng ama yung mga inaaral nila. Tuwing ikapitong araw lang eh. Mangingilin eh. Diba? Tuwing ikapitong araw lang. Ngayon, mayroong sumasamba, eh, Martes pa lang ata. Yung iba'y Huwebes. Yung iba'y Biyernes. Ano ba yung kapitong araw mga kapatid? Sabado. O di ba, kung titingnan natin yung kalendaryo, ay yun yung unang araw, linggo, yun nakasulat, di ba? Tingnan mo yung kabuuan ng isang buwan, doon sa itaas. Diba, January. January ngayon mga kapatid. At bagong taon nga tayo, at pizza 3, taong 2026. So, tingnan nyo kung may kalendaryo na kayo ngayon, dahil uso ng pamimigay ng kalendaryo ngayon. Tingnan nyo yung unang araw, di ba linggo? Siya nawa. Pagkaalam nila, kahit yung mga maestra na nakapagtanong na ko sa mga maestra dahil may mga pamangkin din tayo, pamangkin ng miss ko na maestra. Eh, nagtatanong ako kung anong araw. Sa unang araw, sabi nila, Lunes daw. Eh, maestra na yun. Eh, tingnan mong kalendaryo, tingnan mo mabuti ako, anong nakasulat na unang araw. Tingnan niyang ganun, abay tubingin sa akin. Domingo Gayam Uncle. Ay malinaw, nakasulat, tingnan niyo, Sunday, na unang araw, di ba? Yung ikapitong araw eh, Sabado. Kaya yun yung malinaw na dapat ituro. Yun yung isang pulo sa inyo mga kapatid. Sabado. Eh, yung katulad namin na naniniwala dyan yung relihiyon na Sabadista. Ganun din. Kasi sila eh natutuwa din pag nakikita kami. Pero hindi ko pa sila gaano wala pa akong nakausap na nagtuturo sa Sabadista. Ang palaging lumalapit sa akin ay yung mga tawag doon, Saksi. saksi ni Jehovah, yung palaging lumalapit dito. Nagpapasalamat ako sa marami silang natutunan sa akin. Pero sa kanila, wala silang ma-share sa akin dahil wala namang kabuluhan kasi yung tinuturo nila. Pero sila, nagpapasalamat sila dahil marami silang natutuhan sa akin. Sabi nila, sila daw ay saksi ni Jehovah. Ang tunay na saksi mga kapatid, 12 apostol. Siya nawa. Yun yung tunay na saksi. Yun yung nakasulat. Ngayon, may huling sinugo. Susuguin ko sa inyo mga aliw. Ika niya. Magsigawa kayo, hindi sa pagkain na papaano. Bibigay sa inyo. Ang anak ng tao. Buhay na walang hanggan. Yun. Anak ng tao, baga. Saka yung mga aliw, ang binabanggit ko sa yung propeta kagaya ni Moises. Siya nawa. Ngayon, mga kapatid, tandaan nyo ito. Ito nakasulat sa unang Korinto. 8. Bagahin natin mga kapatid. Ito palagi, ilang beses natin itong binabanggit. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may nalalamang anuman. Diba? Ibig sabihin nito, nagtuturo na siya dahil ang alam niya ay may alam na siya eh. Dahil yung taong may alam, nagtuturo yan, kapatid. Naniniwala ba kayo doon? Siya nawa. Dahil hindi makapagtuturo ang taong walang alam eh. Ngayon, pag inaakala mo ikaw ay may naalalaman, malinaw, makapagtuturo ka. Ha? Kaya nandito, kung sino man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman. Kayo, gaya ng nararapat niyang maalaman. Siya nawa. Kung ang sino man, di ba, walang ano. Ang tinutukoy dito, kung sino yung mga nagtuturo. Dahil din binabanggit nga natin, hindi ka makapagtuturo kung inaakala mo na wala kang nalalaman. Ngayon, kung alam mo na may nalalaman ka, magtuturo ka. Ngayon, ang nakasulat ay ito. Kung ang sino may nag-aakala na siya may nalalaman, ano man. Kaya, yan ang masakit. Diba?
Wala ka palang nalalaman pa. Kahit nagtuturo ka na, wala ka pang nalalamang anuman na dapat mo sanang maalaman. Ayun, mga message kayo dyan sa salitang ito, mga kapatid. Pero yung tres nakalagay, ngunit datapat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. Siya nawa. Kung sino man ay umiibig sa Diyos, alam niya yun. Alam niya, nalalaman niya yun. Ngayon, paano mo makikilala ang Diyos? Paano may papakilala na kilala mo nga ang Diyos? Diba? Yung sumusuway ba sa utos o yung sumusunod? Sumusunod. Yun yung magpapakilala sa atin na kilala natin ang Diyos kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos. Siya nawa. Pag sumusunod ka na sa kanyang buong kautosan, malinaw na yung hinahangad mong kaalaman, nalaman mo na. Siya. Nawaan niyo mga kapatid. Siya nawa. Pwede ka nang magturo. Kapani-paniwala ka na kapatid. Pero kung hindi ka ganon, 10 utos sinasabi mo may bagong tipan na. Yung bagong tipan mga kapatid, yan ay ipapasok sa ating puso at isip. Hindi yung babasa-basahin mo pa. Pag nasa iyo na ang bagong tipan mga kapatid, hindi ka na dapat uutusan pa. Wala nang magtuturo sa iyo dahil ginagawa mo na ang lahat ng utos. Wala nang magtuturo sa iyo. Dahil nagkukusa ka na eh. Yun yung bagong tipan, hindi mo nababasahin pa bago kang kumilos. Ipapangaral mo pa bago ka kumilos. Dahil sabi ng ating Ama, makikilala nila ako. Maliit man o malaki. Dahil ito ay mananalaytay sa ugat ng mga tao. Bagong silang pa lang yung sanggol, ituturo ng magulang at ipapakita sa pamamagitan ng mga gawa yung kung ano yung utos, magiging kaugalian na, mga kapatid. Yun na yung bagong tipan. Hindi na yung babasahin mo pa. Ay ganito yung 10 utos, ganon. Ganito yung mga pinagbabawal na dapat kainin, hindi dapat kainin. Hindi na ganon mga kapatid. Papasok na sa puso at isip natin yun. Gagawin na natin ng kahit hindi ka na magbasa ng Biblia. Yun yung bagong tipan, ipapasok sa ating puso at isip. Yung buong kautusan mga kapatid. Hindi ka na magiging alipin ng kautusan. Tagapagpatupad ka na ng kautusan, hindi ka na alipin. Tagatupad. Yung alipin kasi ay kung maya't maya ang utos sa alipin. Pero pag tumutupad ka na ng utos, ginagawa mo na hindi ka na inuutosan, hindi ka na alipin ng kautosan, wala nang mag-uutos sa iyo. Wala nang aalipin sa iyong utos. Dahil tinutupad mo na, parang napakahirap unawain niyo. Hindi ka na alipin ng utos. Ang pag-aalipin kasi, ang alipin mga kapatid, utusan eh. Di ba? Siya nawa. Alila, utusan, alipin. Utusan. Ngayon, pag hindi ka na inuutusan, tupad, kilos ka na lang ng kilos, gawa ka na lang ng gawa, di wala nang utos. Wala nang maririnig na mag-uutos sa'yo. Ano? Dahil tinutupad mo na ang utos. Wala nang aalipin sa'yo na utos ng utos araw-araw dahil tinutupad mo na eh. Yung Panginoon mo, nakikita kang araw-araw yun ang ginagawa mo. Bakit ka pa uutosan? Wala ka nang maririnig na utos pa. Diba? Wala nang aalipin sa'yong utos. Mahirap maunawaan. Yun yung katotohanan. Yung katotohanan talaga mahirap maunawaan, mga kapatid. Manampalataya ka lang, umasa ka lang sa sinasabi ng huling sugo sa inyo. Dahil yun yung totoo.
Kaya sana itong talatang ito na binasa natin makarating sa mga naging alipin sa mga aral na hindi naman talagang pinaroroonan ng kaligtasan, mga kapatid. Dahil yung kaligtasan talaga kahit saan ka naroon, hindi ka mapapahamak. Walang kapahamakan pag kaligtasan ang iyong inaasam. At yung kaligtasan, mayroong palatandaan. Kung nasaan ang kaligtasan, makikita mo yan sa pamamagitan ng palatandaan. Sa nawa. Alam niyo yung palatandaan? Yung tatak, mga kapatid, may marka. Ayan. May marka yung kaligtasan kung nasaan, mga kapatid. Ngayon, dahil ngayon nga iko na naman, ito yung pangunahin na ating kailangan na naman na buksan. Dahil January 3 tayo, unang buwan, unang Sabat. At napakahalaga itong kagaya nung binabanggit ko na dalawang grupo lang ang tumutupad ng ganito eh. Ewan ko kung may alam kayong iba, i-comment nyo na lang kung may kilala pa kayong iba na naniniwala ng Sabat day. Ha? Alam ko, dalawa lang eh. Kami lang at saka yung Sabadista eh. Alam ko lang. Sana eh, makandi natin yan. Makausap natin kahit sandali man lang yung lulubin ng dahil ang kaligtasan ay hindi dapat itinatago, mga kapatid. Kailangan nakalabas yan, malaman ng lahat. Yung katotohanan na kinaroroonan ng kaligtasan. Ito yung ating paghahati-hatian na naman ngayon, mga kapatid. Dahil ito yung napakahalaga sa buhay ng bawat tao, ang bagay na ito, mga kapatid. Dahil unang Sabat, ito yung ating topic at napakarami. Meron tayong anim na naman na kanya. Sana matapos natin. Pero tayo ay wala tayong sariling signal ngayon. Medyo ba pahihirapan tayo. Ewan ko magkano naman ang gagastusin natin dito pag-upload. Wow. Antayin na lang na mag-open yung wifi bago i-upload. Ito kasi yung ating mababasa, mga kapatid, dun sa Isaiah 56, 1 hanggang 2. Yung pagsamba kailangan talaga eh. Yung pagtupad kailangan talaga eh. Kailangan lang malaman natin yung, sabi sa English ay step by step. Yung hagdang pagtupad sa utos ng pataas. Paano tayo makakarating kung nasaan talaga yung kaligtasan, mga kapatid. Natin yung Isaiah sa nung kanina. 56:1. 56 hanggang 2. Malalim 56. 1 hanggang 2. Uy, ganda yung pamagat Ang pamagat natin, Ang kabanalan ng pag-iingat ng Sabat. Wow. Ito pala kabanalan pala ito, mga kapatid.
yung nag-iingat tayo sa Sabat. At sa mga makakapanood ng video ito, mga kapatid, sana noon pa, alam nyo na may Sabat day, may ikapitong araw, mga kapatid. At ito'y sana ay maliwanagan kayo rito. Kung kayo hindi naniniwala, makinig lang kayo. Dahil ang programa natin ito, mga kapatid, ang ilaw ng sanglibutan. Ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Sana wa. Yan ang ating yan ang sadya ng ating programa, mga kapatid. Para sa ikaliligtas ng mga makikinig. Yung makikinig lang ang maliligtas. Basahin na natin, kita nyo. Isaiah 56:1 hanggang 2. Yan na. Ganito ang sabi ng Panginoon. Kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating at ang aking katuwiran ay mahahayag. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Yan yung mga kapatid, yung nangingili ng Sabat na tao o anak ng tao, yun pala ay mapalad. Yung nanghahawak, ito ang pinanghahawakan, mga kapatid, yung Sabat. Tapos siya ay nag-iingat. Iniingatan niya ang kanyang kamay na huwag makagawa ng anumang kasamaan. Ang kasamaan kasi, mga kapatid, yun, mababasa mo dun sa Exodo 20, 1 hanggang 17. Siya So, na wa. yung ninyo, yung bullpen ninyo sa papel. Kung bago ka palang nanonood dito, mga kapatid, kailangan ang nanonood dito may ballpen at papel. Listahan ng mga patutuo. Dahil yung binabasa natin dito, lahat patutuo. Na patunay na ito ay mga utos na dapat gawin ng lahat ng mga tao, mga kapatid. Itong una nating binasa, kung pakukuha mo lang ng ballpen at papel mo, Isaiah 56:1 hanggang 2. Ito yung una. Ito'y patungkol sa ikababanal ng tao, mga kapatid. Dahil ang banal, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ay matuwid. At ang matuwid ay bahagya lamang makaligtas. Siya na wa. Kaya kung gusto mong makaligtas, sikapin mong maging banal, mga kapatid. At ang isa na maghahatid sa atin upang tayo maging banal at sa ikababanal ay ang Sabat, mga kapatid. Yan. Makinig kayong mabuti at malalaman natin ang ibuturan ng mensahe natin ito. Tingnan nyo, doon, lipat kaagad tayo doon. Para matapos natin, lipat kaagad tayo doon sa Exodo 28 hanggang 10. May warning dito sa unang basa natin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Warning sign. Mapalad yung taong gumagawa nito. At ang anak ng tao na nanghahawak dito, na nangingili ng Sabat. May pinaunang sinabi ka agad na magiging mapalad ka. Ikaw ay nangingili ng Sabat. Listang na yan, kapatid. Ngayon, lipat tayo sa Exodo 28 hanggang 10. Atras tayo.
20. Kutsi hanggang basahin agad natin. Siguro naman, nailista nyo na. Siya nawa. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit, ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sabihin mo, inuutosan, pati baka eh. Hindi lang tao, pati yung mga baka. Sa atin naman dito sa Pilipinas eh, hindi naman uso pinang-aaralo dito yung meron pa isa-isa. Baka ang ginagamit, karamihan ginagamit natin dito sa Pilipinas, kalabaw, mga kapatid. O di, ganun din yun, ginagamit din sa pag-aarado, di ba? Katulong natin sa bukid, mga gawain sa ating kaingin, yung baka o kalabaw. Ganun din kailangan magpahinga eh. Sa 7 araw ay Sabat. Huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ng iyong anak na lalaki, ni babae, yung iyong alipin, yung baka. O, di ba? Yan, malinaw naman. Ating binasa. At doon pa sa 31:14 hanggang 16, ng Exodo pa rin. Abanti lang tayo kundi. Exodo 31, 14 hanggang 16. Exodo 31, 14 hanggang 16. Ito sinasariwa lang natin ito mga kapatid dahil kagaya nga ng binanggit natin, hagdan-hagdang utos patungo sa langit ng mga langit. Dahil ngayon nga, inuulit ko na naman, New Year tayo, bagong taon na tayo. Wala na yung 2025, 2026 na tayo ngayon mga kapatid. January 3, 2026. Kaya ito yung pangbungad na mensahe sa taong ito na inyong mapapanood at importante mapapakinggan dito lamang sa programang ito. Pangbungad na mensahe sa taong 2026, January 3. Ayan. Ang basahin na natin, Exodo 31, 14 hanggang 16. Tama ba? Hanggang 16? Siya nawa. 14, 15, 16. Basahin na natin. Inyong ipangingilin ang Sabat nga, sapagkat diyaoy pangilin sa inyo. Bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin. Yun, kaya pala lahat namamatay dahil lumapastangan na hindi tumutupad, hindi naniniwala. Ha? Sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyan, na ihihiwalay ang taong iyan sa kanyang bayan. 6 na araw na gagawin ang gawain, datapat ang 7 araw ay Sabat, natakdang kapahingahan, pangilin sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay walang pagsalang papatayin. Ayun. Kaya pala paniniwala ng iba ay lahat mamamatay. Yun yung mga hindi naniniwala sa Sabat at hindi sila nangingilin, mga kapatid. O, tingnan nyo, yung mga nagsasalita na ang lahat ng tao ay mamamatay, tanungin nyo kung sila ay nangingilin ng Sabat.
Mga kapatid. Dahil ang mamamatay lang talaga yung hindi nangingili ng Sabat. Dahil yun yung nakasulat, mga kapatid. Walang pagsalang papatayin. Yung hindi nangingili ng Sabat. Yung dalawang bihis na banggit ko. 14, 15. Yung hanggang 16 nata tayo, ituloy natin. Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat at tutuparin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. Kita nyo? Yung Israel. Ay, sasabihin nyo, sa Israel lang pala utos yan eh. Alam nyo mga kapatid, lahat na inabutan o nakarinig o dinatnan ng utos ng ating Ama at tinupad, tawag sa iyo Israel. Ngayon, kung ikaw naman ay nakarinig ng utos ng ating Ama, nakarating sa iyo ang utos at hindi mo tinupad, hindi ka Israel. Hindi Israel ang tawag sa iyo. So, kung naalala nyo, na tinawagang Israel, tinawag ng anghel na Israel ang pangalan niya. Ang pangalan nun? Si Jacob. Si Jacob. Na, kung alam niyo yan. Dahil siya'y kumapit. Gustong mabasbasan. Kumapit na sa anghel. Dahil utos kasi ng ating Ama, huwag liliko sa kanan ng kaliwa. Kaya lumapit yung anghel, gustong magpabasbas sa kanya. Lumapit si Jacob, hindi bumitil hanggat hindi nabasbasan. Di ba? Binasbasan siya at nung sinabasbasan na nung anghel, binago yung kanyang pangalan, ginawang Israel. Dahil kumapit niya. Kahit siya nahihirapan na, di ba, hinawakan pa nga siya doon sa, sa balakang at sumakit yung balakang atan. Para bitawan lang siya. Okay. Pero hindi talaga bumitaw hanggat hindi mabasbasan. Kahit siya nasasaktan na. Kaya naawa yung anghel ng ating Ama, binasbasan. Nabago, binago yung pangalan. Kaya ganun din, pag pumasok ka dito, mabasbasan ka ng kaligtasan. Ang tawag na sa atin ay alagad. Yan. Alagad ng Isaw ang pag nabasbasan ka na ng utos ng ating Panginoon si Isaw. Makita, may marka eh. Yung marka nun, alagad eh. Alagad ng Isaw ang yung pagkakaisa. Isa ang marka, isa ang tatak. Andun pa sa Levitico 23:3. Yan, banti tayo. Levitico ba? Levitico ba o Levitico? Levitico 23:3. Kita niyo mga kapatid, ito ay napakahalaga dahil batas, kasama ito sa batas eh. Diba sa batas ng tao kapag sumuway ka, delikado eh. Lalo pa kaya sa batas ng Diyos. Sa palagay nyo mga kapatid, ano yung dapat nating tuparin? Batas ng tao o batas ng Diyos? Batas ng Diyos. Kita nyo mga kapatid, higit yun eh. Dahil mataas yung kinaroroonan niya eh. Nandun sa langit ng mga langit eh, batas ng tao, dito lang sa lupa eh. Kaya dapat sana, kung tayo sumusunod sa batas ng tao, mas higit nating pahalagahan na sundin ang batas ng Diyos, mga kapatid. Kita nyo, itong pamagat. Itong ating babasahin ay Levitico 23:3. Yeah. Ay, yung pamagat. Basahin natin yung pamagat. Yeah. Batas tungkol sa kapistahan ng relihiyon, Sabat, Pista ng Panginoon, Pista ng mga Sanglinggo, Araw ng Pagsisisi, Pista ng Tabernakulo. Ito yung mga batas, mga kapatid. Kapistahan ng relihiyon, Sabat. Diba?
kapistahan, yung kasi kahit nung una pa man, tinawag na ito kapistahan dahil iluluto yung dapat kainin sa araw ng Sabat, sa Biyernes. Kaya palaging pista, kaya nagtataka nga yung mga baguhan lumalapit dito mga kapatid. Sa tuwing ito unang Sabat, kala mo may pistahan eh. Ihawin yung dapat ihawin, palutuin yung dapat lutuin dahil kinabukasan ay Sabat. Huwag kang papaningas ng apoy sa buong tahanan mo sa araw ng Sabat. Subaybayan nyo mga kapatid dahil ito makarating tayo doon. O basahin natin. Pag Sabat day kasi parang fiesta. Ito siguro yung pinagkaiba nung nababanggit natin na sana wag nang masamain nung mga Sabadista. Ito lang siguro yung mga pinagkaiba namin. Pag ganito na unang Sabat, talagang fiesta. Nakasulat naman batas tungkol sa kapistahan ng reliyon. Sabat. Pista ng Panginoon. Di ba? Siya nawa. At pag sinabing pista, ano bang nararanasan natin sa pista, mga kapatid? Handaan. Di ba naghahanda tayo, ay umaabot nga tayo pagka minsan ay alas 10, alas 11 ng gabi sa paghahanda eh. Dahil kagabi, gano'n. O dahil ngayon nga ay Sabat, subukan mo lumapit dito kapatid, matitikman mo yung handa namin. Di ba? Siya nawa. Kasi nasabi ko ito yung unang mensahe ngayong taong ito, mga kapatid. At ito yung unang hakbang, papalapit, papaakyat sa harapan ng ating Ama na kinaroroonan ng kaligtasan. Nabasa na ba natin? Hindi pa. Hindi pa po. Nabasahan natin. Levitico 23:3. 6 na araw na gagawa, datapwat ang ikapitong araw ay Sabat, natakdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin, isang Sabat sa Panginoon, sa lahat ng inyong tahanan. Ang tawag dito nga kanina, ang pagkabanggit ay takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. Diba? Banal na pagpupulong, ibig sabihin, pag banal, yung mga salita ng ating Ama ang dapat pag-usapan. Dahil ang kinababanal ng bawat tao ay yung pagtupad ng utos, mga kapatid. Pag sinabing banal na pagpupulong, mga utos ng ating Panginoong si Isa o Ama ang laman ng usapan, mga kapatid. Siya nawa. Yan, banal na pagpupulong. Diba? Naniniwala ba kayo na totoo ito? Siya nawa. O kayong mga bago pa lang nakikinig, makinig kayong mabuti. Dahil ang mga salitang naririnig nyo sa akin ay hindi sa akin. Ito ay salita ng ating Panginoong si Isaw. Siya nawa. Lipat na naman tayo. Sa Deuteronomio 5:13 hanggang 14. Abante baba, abante. Deuteronomio 5:13 hanggang 14. 5:13 hanggang 14. Oh, 13 hanggang 14. Ayan. Parang kon lang, nauulit-ulit lang mga kapatid. Pinapakita dito na ang Sabat ay hindi lang isang beses binanggit mga kapatid. Napakaraming beses. Yan ba, yung Deuteronomio 5:13 hanggang 14, basahin na naman natin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ng lahat ng iyong mga gawain. Ngunit, alalahanin yun, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yaon ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop
Di ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan upang ang iyong mga aliping lalaki at babae ay makapagpahingang gaya mo. Sinawa. Diba? Ganda eh. Hindi lang yung amo ang dapat mamahinga dito. Pati yung kanyang mga katulong sa buhay. Diba? Sinawa. Sakop ng pagpapahinga. Mga kapatid. Ano ito? Libitiko na naman tayo. Balik tayo sa Libitiko mga kapatid. Ika-dalawang mensahe na tayo. Dahil tayo may 6. Bibilisan natin. Libitiko 19:30. Ayan. Atras na naman nata ito. Libitiko 19:30. Puro uno yung kanya. 18:30. 19:30. Nasaan ka na? Yan. Basahin na natin. Libitiko 19:30. Ipangilin ninyo ang aking mga sabat. Mga sabat, ibig sabihin marami. Dahil ilang sabat ba ang mayroon sa loob ng isang buwan, mga kapatid? 4. Diba, 4. Pero ngayon January, 5 ata. Sinawa. Kaya pa, yung steady, mga kapatid, yung buhay na sabat ay palaging 4 sa loob ng isang buwan. Yun yung buhay. Sinawa. Yung 5 pambihira, yung 5 para ipaliwanag ko rin sa inyo kahit sandali lang. Yung 5 sabat mga kapatid, free yan sa amin. Yung pag-5, itong January ngayon, ewan ko kung may utang tayo. Wala pa po. Dahil may inuutang kaming sabat dito mga kapatid pinagbabayad din lang namin, ay yung sabat din. No? Mayroong 4 na sabat sa loob ng isang buwan, nahihiram namin yung isang sabat. At pag may dumating na 5 sabat sa isang buwan, yung free na yon, doon sa 5 sabat, siyang ipupuno namin doon sa nautang namin. Magagawa lang namin pagkaminsan yung 4 na sabat, ay nagiging 3 mga kapatid. Yun ay parang lang, yung anong tawag doon? Spiritual training, ang tawag doon sa English. Spiritual training. Dapat din natin ituro sa mga susunod na pwede yung ganun. At merong itinatangi talaga na sabat mga kapatid. Makinig lang kayo at inyong mararating yung katotohanan dito. Kung ano talaga ang kabuuan ng ipinag-uutos na sabat mga kapatid. Ano yung banggit natin pa kanina? Levitico 19:30. Nabasa na ba natin? Hindi O, basahin na natin. Ipangingilin ninyo ang aking mga sabat at igagalang ninyo ang aking santuaryo. Ako ang Panginoon. Sinawa. Tandaan nyo mabuti, mga sabat. Ibig sabihin, hindi lang yung isa. Yan. Tandaan yan, binanggit natin, mga sabat. Andun pa sa Levitico uli, 26:2. Yan, banti tayo. Mabilis tayo ngayon. Maganda yung Levitico 26:2. Ang pamagat ang ganda. Ang pamagat niya. 26:2. Levitico 26:2. Pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. Tingnan mo, yung sumusunod ay talagang pinapangakuan. May pangako ang ating Panginoong sa isa o sa mga sumusunod. Pagpapala. Ayan. Pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. Yung to, ang ating basahin. Inyong ipangingilin ang aking mga sabat at inyong igagalang ang aking santuaryo. Ako ang Panginoon.
Nawa. Siya nawa. Utos niya eh. Ayan, banti na naman tayo. Ezekiel 12. Ah, 20:12. Mga kapatid. Malayo yun ah. Ezekiel 20:12. Ito ba kagatan natin? Bainte dos. Ano? Basahin kagad natin kung ngayon lang natagpuan. Nawa. Ezekiel 20:12. Ulitin natin tingnan ang nakasulat. At tama. Ang listahan ng ating lista. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Kita niyo mga kapatid, ito yung isang special na rekado para maging banal ang isang tao. Ano, sumasampalataya ba kayo na itong Sabat ay nagpapaging banal sa tao? Nawa. Dahil yun yung nakasulat, kailangan natin sampalatayanan mga kapatid. Yung Sabat. Yan ay isang malaking rekado upang maging banal ang isang tao. Ha? Ating nababanggit. Ikatlong ikatlong mensahe. Di ba? Ang bilis, ano yung mensahe natin? Patatapusin natin tayo ng Ama. Doon naman sa 20:15, Ezekiel 20:15. Katugtong. Hanggang 16 ay umabot ng 20. Mga kapatid, mahaba. Hanggang sa 20. 15 hanggang 20. Mga kapatid. Ezekiel 20. 15 hanggang 20. Ayan, basahin na natin. Bukod dito, iginawad ko naman ang aking kamay sa kanila sa ilang upang huwag ko silang dalhin sa lupain na aking ibinigay sa kanila na binubukalan ng gatas at pulot na siyang pinakamainam kaysa lahat ng lupain. Sapagkat kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan at hindi nagsilakad ng gayon sa aking mga palatuntunan at nilapastangan ng aking mga sabat sapagkat ang kanilang puso ay nagsisunod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ayun, kaya pala hindi makarating sa tao yung pangako ng ating Panginoong Isaw Ama na lupain na binubukalan ng gatas at pulot dahil sa pagsuway sa Sabat. At sumamba pa sila sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, sa problema, yung paglapastangan. Diba? Malalaman pa natin yung ibang mga gawain na mukha ng paglapastangan sa Sabat, mga kapatid. Ito, tuloy pa natin. Hanggang 20 ito eh. Sa 17, gayon may ang aking mata ay nagpatawad sa kanila at hindi ko sila nilipol. At ginawan ko man sila ng lubos na kawakasan sa ilang. At sinabi ko sa kanilang mga anak sa ilang, huwag kayong magsilakad ng ayon sa mga palatuntunan ng inyong mga magulang. O ingatan man ang kanilang mga kahatulan o magpakahawa man sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Magsilakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at ingatan ninyo ang aking mga kahatulan
at inyong isagawa. Sa 20. At inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Siya nawa. O ngayon, pag ginawa natin ito, malalaman natin na ang Panginoon natin si Isa o Ama ay iisa. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ay yung iba mga kapatid, ay yung Panginoon sa kanila, iba eh. Yung Diyos ay iba din. Pero nandito, makikilala ninyo na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya dito, makikilala mo mga kapatid, dito, ang ating Panginoong si Isa o Ama ay iisa. Siya nawa. Dahil siya mismo nagsabi, ang ating Panginoong si Isa, ano sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Siya nawa. O, huwag mo nang kukontrahin yun, yung ganong salita. Dahil niya sinalita niya. Dahil ang ating Panginoong si Isa o Ama ay hindi pwedeng maghiwalay. Dahil ang ating Panginoong si Isa ay ang kapangyarihan at ang karunungan ng ating Ama. Yung kapangyarihan at karunungan ay utusan ng ating Ama. Kaya hindi sila pwedeng maghiwalay. Palaging magkasama yan. Kapangyarihan at karunungan ang nagmamay-ari ay ang Ama. At walang iba kundi ang ating Panginoong si Isa. Ano pa? Yung kasunod. 22. Ezekiel pa rin, 22:8 at 26. 22:8 at yung 26. I-check lang natin. 8, nasan yung 8? Ayun. At yung 26. Ayun. Ezekiel 22:8. Malabo yung pagkakanito, pagkasulit. Kung size ito, ano? 22:8. Tapos ay 26 ba? Siya nawa. Putol eh. Yung bulpin ko kasi ito eh. Inuubo yung bulpin ko eh. Putol-putol yung tinta. O 22:8. Tapos ay 6. Yan yun. Yung pamagat nyo sa ano, 22. Try natin. Inilarawan ang kasalanan ng Jerusalem. Inilarawan. Ito yung mga kasalanan ng Jerusalem. Inilarawan. Basahin natin. Ezekiel 22:8. Tapos ay doon sa 26 yung lipat natin. Iyong hinamak ang aking mga banal na bagay at iyong nilapastangan ang aking mga sabat. Ayan. Sa 26, ang mga saserdote niyaon ay nagsigawa ng pandadahas sa aking kautusan at nilapastangan ng aking mga banal na bagay. Sila'y hindi na naglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan. Yung karaniwan kasi yun yung hindi utos eh. Yung banal ay yun yung utos. Malinaw. Parang bago sa atin yun. Yung karaniwan, hindi utos. Ngayon, yung pagiging banal ay yun yung utos. Karaniwang bagay.
sila hindi naglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan. Yun, yung mga saserdote, yung mga nagsipagturo noong una. Kaya yan, nananalaytay sa dugo ng mga tao ngayon. Kaya pinag-uutos sa atin, huwag tayong maging gaya ng ating mga magulang. Tinuturo sa atin ngayon. Huwag tayong maging gaya ng ating mga ninuno. Dahil yung mga ginagawa ng ating mga ninuno, yun yung mga tinuro ng mga saserdote noon. Hindi binigay o hindi naglagay ng pagkakaiba yung mga saserdote noon, yung mga pastor noon, yung pagkakaiba sa banal at sa karaniwan. Pinarihas nila eh. Pinagsama yung banal at yung karaniwan. Kailangan hiwalay yun mga kapatid. Yung banal, gagawin yun sa banal na araw. Banal na pagsamba. Yung karaniwan, pagtapos na yung pagsamba. O, yung karaniwang mga gawain, kagaya ng mga pag-aarado na yan. Yun yung karaniwan mga kapatid. Yung mga pagkain ng mga hindi pinagbabawal, na hindi naman kinakain kapag banal na araw. Yun yung karaniwan. Tapos, Ezekiel 23:38. Patas tayo ng patas. 23:38. Tayo, mga kapatid. 23:38. Ayun. Ito yung problema. Ezekiel 23:38. Yan, basahin na natin. Bukod dito'y ginawa nila ito sa akin. Kanilang nilapastangan ng aking mga santuaryo sa araw ding yaon at nilapastangan ng aking mga sabat. Ayan. Dinapastangan nung unang panahon mga kapatid. At hanggang ngayon kasalukuyan, yung mga sabat ng ating Panginoong si Isawama ay nilalapastangan. Diba? Yung mga sabat. Okay, tuliin na natin yung mga sabat. Dahil marami. 4, 5, paminsan-minsan 5. Pagkamisan binubuo namin yan, ginagawa nyo pag may 5. Bakit ito walang absent. At yung pamamaraan, pagtupad doon sa ikalima, eh malalaman nyo lang kung may lalapit dito. Yung nilapastangan, yung mga sabat na eh, dapat sana eh, hindi dapat ganun ang gawin. Yan, natapos na natin yung 3 mga kapatid. 3 mensahe, check lang natin. Baka ating balikan. O yung ika-4, mga kapatid, di ba, linapastangan yung mga sabat. Ngayon, dito sa mababasa natin, sa Hebreo 4:1 hanggang 16 ay ang haba. Hebreo. Ito na yung sinasabi nilang bagong tipan. Dahil yung pinagbabasa natin, sabi nila, ang tawag nila dito, hindi ako nagtatawag dito mga kapatid, sila, dahil sa kanila ko naririnig, lumang tipan daw ang basa nila dito. Dito sa ating mga binanggit hanggang Ezekiel. Simula dun sa Exodo, Levitico, Deuteronomio, Ezekiel. Sabi nila, lumang tipan yung binabasang yan ng nagsasalitang yan eh. O ngayon, punta tayo sa Hebreo mga kapatid. Tingnan ko kung ano masasabi nyo rito. Hebreo 4:1 hanggang 16 mga kapatid. Ayan. Aba, inubos. Kabuuan mga kapatid. Ay, hindi naman. Ay, oo, ubos. Sagat. Ito. Ka-birthday ko ba ito? 4. Hebreo 4:1 hanggang 16.
Tandaan nyo mga kapatid, di napastangan yung mga sabat ng ating Panginoon. Kaya ito inaayos natin ngayon. Basahin na natin. Hebreo 4 hanggang 16. Malinaw. Mga kapatid, makinig kayong mabuti. Ang may pakinig na dapat ipangdinig. Makinig. Ang may pangdinig na dapat ipangdinig ay makinig. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit, hindi nila pinakinabangan ng mga salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Sapagkat tayong nagsisisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon, gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagaman ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatag ang sanglibutan, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito, tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Sila, mga kapatid. Yung sinasabi yung malayo. Hindi sinabing kayo. Pag sinabi niyang kayo, tayong mga nakikinig sa Kanya. Pero pag sinabi nilang sila, ibig sabihin, malayo, hindi sila nakikinig. Siya nawa. Yung mga nakikinig, tayo yun. Pero sila, hindi sila makakapasok sa kapahingahan ng Ama. Pero tayo, may pag-asa tayo. Dahil hindi tayo kabilang. Sila lang. Silang hindi nakikinig. Ayan. Saan na tayo? Sa 8? Sila hindi magsisipasok sa akin. Sa isa po. Ay, sa is. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nakakapasok dahil sa pagsuway. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Nagtangi. Diba? Mga sabat na linapastangan, mayroong itinangi ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ng inyong mga puso. Ito yun mga kapatid. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. May natitira pang isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumapasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit,
ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Isa na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa. Tama ba? Siya nawa. Kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Siya nawa. Ika ng mga kapatid. Muling nagtangi ang ating Panginoong Kristo. Ando sa 7. Muling nagtangi siya ng isang araw. Alam niyo mga kapatid, yung itinanging araw na yun, ito yung unang araw. Unang Sabat sa bawat buwan mga kapatid. Ito yung kanyang itinangi na kailangan pasukin natin ngayon. Ito yung nag-iisa na ngayon mga kapatid, na pinakabanal. Yung unang Sabat, yung unang buwan, at saka yung Sabat. Di ba, pag dumating yung, pag nagpalit na yung, ngayon, January, tayo nasa unang Sabat, yung unang Sabat dito sa January, ito nga 3. Sa susunod, yung bagong buwan na naman, February, yung Sabat na naman doon ay 7. Ayan, yun na naman yung Sabat. Kada bagong buwan na darating ay mayroong Sabat na una. Yun yung isang nangunguna mga kapatid. Dahil ang ating Panginoong si Isa, ayan ay una sa lahat ng mga bagay. Ngayon, ito namang araw ay Sabat, ay ikapito, ito yung huli. At siya ay nangunguna sa lahat ng araw mga kapatid. Itong Sabado, na tinuring na huling araw, Sabado. Dahil dito matutupad mga kapatid, na ito yung bumabasbas dun sa 6 na araw, itong Sabadong ito. Na ito yung nakasulat na may mauuna na siyang mahuhuli. At itong huli ay siyang mauuna. Siya nawa. Siya nawa. Ito yung bumabasbas sa January, February hanggang sa Sunday, Sunday mga kapatid. Sunday, kagaya din nung itong January ngayon, binabanggit natin ito ngayon, basbas ito sa buong taon. Kaya tuwing taon ito binabanggit natin dahil ito, babasbas ito sa buong taon ng buhay ng mga steady na nakikinig sa programang ito mga kapatid. Basta mag-steady ka lang. Bawat buwan, ang mga taon na daraan sa buhay mo, ay may basbas ang ating Panginoong si Isa o Ama. Basbas ng kaligtasan niyo mga kapatid, biyaya, kaligtasan. Huwag lang natin lalahukan ng kayabangan dahil ayaw ng ating amang mayabang. Sabi sa Ilocano, napangas ang tawag ata doon. Naparayag. Mapagmataas. Ayan, mayabang, mapagmataas. Alisin natin yung mga ganun. Yun, may nagtangi siya ng isang araw sa bawat buwan. Isang araw ng Sabat sa bawat buwan. Ipaliliwanag yan ang ating mababasa sa Isaiah 1:13. Basahin na natin yung Isaiah. Balik tayo doon sa Isaiah 1:13.
Yun, napakarami, kahirap ang buhatin ito kung hindi ka tinuturuan ng Espiritu Santo kung nasaan yung mga karugtong. Di ba? Napunta sa sinasabi ninyo na bagong lumang tipan, pumunta sa sinasabi ninyong bagong tipan, babalik ka naman sa sinasabi ninyong lumang tipan. Di ba? Isaiah 1:13, ito yung paliwanag dun sa nag-iisang araw na pinakabanal ngayon, na hindi pwedeng magluto sa araw na yun dahil yun ay banal. Bawal yung apo sa araw na yun, mga kapatid. Yan, patuloy lang kayong kakinig para maliwanagan kayo kung ano yung kabuuan na dapat gawin sa Sabat na tinatawag, mga kapatid. Isaiah 1:13, huwag kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamangyan ay karumal-dumal sa akin. Ang bagong buwan at ang Sabat ang tawag ng mga kapulungan. Sinawa. Diba? Hindi na. Ang bagong buwan. Diba? At ang Sabat ang tawag ng kapulungan. Pag pumasok ka sa bagong buwan, pag nag-change man, ay, English natin, pag nagpalit ng buwan, siyempre ang unang Sabat na makikita mo dun diba, kagaya ng January 7, o yun, tumbok kagan. Yung unang buwan at ang Sabat, o yung unang buwan, ano makikita mo dun na unang Sabat? Yun yung unang Sabat, mga kapatid. Yung pinakabanal, ang binanggit natin kanina sa Hebreo 4:7. Muling nagtangi siya ng isang araw. Yun yung itinangi ng araw ngayon. Yung Sabat na yun. Na binabanggit naman dito sa huwag kayong sa Isaiah 1:13, huwag kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay, kamangyan ay karunong tumal sa akin. Ang bagong buwan at ang Sabat ang tawag ng kapulungan. Malinaw na yon. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Yun lang, ang binabanggit niya na yung unang buwan at ang Sabat ang tawag ng kapulungan. Kaya ngayon, mga kapatid, nandito tayo sa unang buwan at itong Sabat na ito, ang tinakdang kapulungan. Kaya nandito tayo, nagpupulong-pulong tayo ngayon, mga kapatid. Kung gusto magtanong, pwedeng magtanong. Kailangan lang itaas yung kanang kamay. May katanungan lang po kung pwede. Yan. Hindi tayo katulad nung iba na mayroong sinasabing open forum. Ngayon, iba dito. Pag saan tayo lang, matapos yung pagkasalita, taas mo lang kamay. Sige. Okay. Gaganon ko na lang. Kung gusto magsalita. Kung gusto magtanong. Walang open. Open lahat dito, mga kapatid. Basta ang pakiusap lang ng Espiritu Santo, patapusin mo yung magsalita bago kayo magsinyas. Ayan. Tapos lang ang bahagya yung kamay. Kung may gustong itanong. Dahil kailangan dito malinaw. Malinaw yung sinasalita at kailangan malinaw din ang dating sa nakikinig. At para malinawan sila, yung hindi nila naunawaan, itanong nila, mga kapatid. Mahirap kasing dumakad ng malaman yung paningin, di ba? Kailangan talaga ilaw, liwanag. Kaya paliwanag ang kailangan. Para maliwanag, kailangan ay paliwanag. Sa mga nalalabuan, magtanong lamang. Nalaman na natin, yung unang buwan at ang Sabat ang tawag ng kapulungan. Sinawa. Nandun sa Isaiah 1:13. Yun namang nakalagay nating mababasa sa Exodo. Patras na tayo ng Patras. 35:1 hanggang 3. Exodo 35:1 hanggang 3. Kaya gaganong-ganong lang tayo. Tingnan nyo, baka may naantok na naman kanila. Ito, kuha nyo na. Exodo 35:1 hanggang 3, ang pamagat ay? Ang batas ukol sa Sabat. May batas sa Sabat talaga, mga kapatid. Tingnan nyo, basahin natin.
Exodo 35 hanggang 1 hanggang 3. At pinulong ni Moises, o tawag ng kapulungan, kakanina unang Sabat, unang buwan at ang Sabat, ang tawag ng kapulungan. Ngayon dito, Exodo 35, 1 hanggang 3. At pinulong. Kita nyo, karugtong talaga. At pinulong, tawag ng kapulungan nga At pinulong ni Moises ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sinabi sa kanila, ito ang mga salita na inutos ng Panginoon na inyong gagawin. 6 na araw na gagawa, datapwat sa 7 araw ay ipangilin ninyo isang Sabat tatakdang kapulungan sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyan ay papatayin. Huwag kayong magpapaningas ng apoy sa inyong buong tahanan sa araw ng Sabat. Siya nawa. Kita niyo mga kapatid, ang linaw. Diba, dinadala tayo sa tunay na liwanag at katotohanan ng mga gawain, mga kapatid. Ayan, iyan yung pinagkakaiba. Ha? Huwag sanang magalit yung mga kapatid natin na yung mga Sabadista. Ito siguro yung mga pinagkakaiba natin. Di ba? Huwag kayong magpapaningas ng apoy sa inyong buong tahanan sa araw ng Sabat. Yung ginagawa lang yun mga kapatid, dun sa itinanging araw na yun, na Sabat, na tawag ng kapulungan, na dumarating sa tuwing magbabago yung buwan. Anawaan nyo mga kapatid. Siya nawa. Ayan, yung ano pa, 1635. Exodo 1635. Nasa ikalima na tayo. Talaga tatapusin tayo. Ikalima na tayo. At panghuli dito sa ikalima, punta na tayo doon sa ika-6 na. Exodo 1635. Patras pala. Tayo, atras. 1635. Tandaan nyo mabuti mga kapatid para huwag kayong maligaw ng kung sino-sino dyan. Exodo 1635. Exodo ba? Bakit iba lata ang laman? No. 1635 ay iba yung kwan mga kapatid. No. Ano ba yung pagkasulat? No. Wala. Hindi yun yung laman mga kapatid. Siguro 16... Yes. 1626 siguro ito. Yes. Atoy. Hanggang 29. Ito yung... Paano? Talaga inililigaw tayo dito mga kapatid. Pasensya na kayo mga kapatid. Iba yung nakasulat. Pero yung tunay na laman, ito nandito. 1626 hanggang 29. One. Bago ulitin yun yung listahan. Dahil sinasabi ko mga kapatid, yung diablo ay talagang hindi yan humihinto ng panggugulo. Pero tayong inaalalayan ng ating Panginoong si Isawa man, hindi niya pinahintulot na tayo ay magulo nila. Yung manggugulo palaging nandyan Pero yung ating Panginoong si Isawa, makon ko ay tumutupad sa kanyang buong kautusan. Naalalayan kanya para hindi kanila kayang guluhin mga kapatid. Ito yung laman mga kapatid. Atoy.
Simulan dito pa natin yung 25 para mahaba-haba. Exodus 16:25 hanggang sa 29. Basahin na natin. Pinapahaba tayo ng kaguluhan. Sinabi ni Moises sa kanila, kanin ninyo ngayon. Yaon ngayon sapagkat ngayon Sabat na ipinangilin sa Panginoon. Ngayon hindi kayo makakasumpong sa karang. 6 na araw na inyong pupulutin. Datapat sa ikapitong araw ay Sabat, hindi magkakaroon. At nangyari sa ikapitong araw na lumabas ang iba sa bayan upang mamulot at walang masumpungan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan tatanggihan ninyong ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan. Tingnan ninyo, sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat, kung kaya't kanyang ibinigay sa inyo sa ika-6 na araw ang pagkain ng ikalawang araw. Ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan, huwag umalis ang sinuman sa kanyang kinaroroonan sa ikapitong araw. Ayun. Nagdiinan lang dito mga kapatid, talagang huwag maglalayas, huwag aalis. Pag nangingilin ng Sabat, ito yung sa pinagdidiinan dito. Huwag gagawa ng anumang gawain. Ay, nako. Ito pa. Iisa lang ang nakalagay dito mga kapatid sa Colosas 2:16-17. Panghuli mga kapatid. Salamat sa ating Panginoong si Isawamat. Pinatapos niya sa atin yung kabuuan ng mensahe patungkol sa Sabat na siyang unang mensahe sa taong ito na 2026. Kolosas mga kapatid. Baka sabihin nyo na naman nandiyan ka lang naman sa lumang tipan balik na naman tayo. Sinasabi ninyong bagong tipan, Kolosas. Parang mahirap mabilapin yun. 2:16-17. Kolosas. Ayun. 2:16. Dos 16 hanggang 17 pala ito. Basahin na natin. Para sa anong oras na tayo? 1 hour and 32 minutes. 51 seconds. Basahin na natin mga kapatid. Ito yung kabuuan na naman. Dahil matatapos na. Last na ito, yung kabuuan ng Sabat na sinasabi natin yung pagkakaiba. Yung ibang gumaganap ng Sabat. Ito yung malaking pagkakaiba mga kapatid. Ito sinasabi sa English na perfectong pagtupad sa Sabat mga kapatid. Mayroon tumutupad yan, pakunwari lang. Masabi lang na may Sabat silang ginagawa. Pero yung kabuuan talaga, yung espiritu ng Sabat ay ito mga kapatid. Ibig sabihin ng espiritu kung ano yung ginagawa. Yun yung espiritu niya. Yung kabuuan. Yung gawain at ginagawa. Kolosas 2:16 hanggang 17 mga kapatid, basahin na natin. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Ito yung bas-bas mga kapatid. Sino man ay walang makakahatol dito dahil ang pangako ng ating Ama ay huwag niyong hahatulan. Huwag kayong hahatol para hindi kayo hatulan. At sabi ng ating Panginoong Sisa, ang pangako na sa atin, tayong mga tumutupad, lahat ng magagalit sa inyo mapapahiya. Kaya ito yung paalala sa lahat. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan
o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay isa. Siya nawa. Ito'y anino, nung original talaga mga kapatid. Pero ang kabuuan nito, ang katawan nito, ay ang ating Panginoong si Isa. Ito lang yung anino niya. Nauuna ang anino mga kapatid, bago mo makita yung katawan na may-ari ng anino. Dahil siya ay nagmumula sa sikatan ng araw, yung araw ay nasa kanyang likuran. Kaya nauuna yung kanyang anino mga kapatid. Nanawaan nyo? Siya nawa. At ito yung anino, yung pagtupad ng buong gawain sa araw ng Sabat. Ayan mga kapatid, sana naunawaan nyo at meron kayong mabuti na napulot na para sa inyong ay kaliligtas. At sa inyong lahat, mga kapatid, inuulit ko, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, basta kayo ay nakikinig sa programang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama, ay ang biyaya, awa, kapayapaan na mula sa ating Panginoong si Isa o Ama, sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa. Ating Panginoon ang Panginoon, ating Haring mga hari, sa inyong lahat. Siya nawa, at siya nawa. Siya nawa. At siya nawa. May gusto kayo sabihin? May gusto kayong itanong? Wala po. Ayun. Pakinggan nyo pa mga kapatid yung magpapatutuo dahil ang patutuo ay kinakailangan talaga. Ano man ang gawain, ano man ang mga usapin, at mga napagkasunduan mga kapatid, kailangan may patutuo, may saksi at may patunay mga kapatid. Yan yung pinakapirma sa lahat ng mga pinagkakasunduan mga kapatid. Dahil sa patutuo ng dalawa sa saksi ay pagtitibayin ang bawat salita. Taas natin yung tanang kamay. Sabay-sabay tayong papatutuo. Ang mga kawalang halaga sa kapusan ni Moises, patutuo ng 2 o 3 saksi, ay mamamatay na walang hawa. Kaya kami po ay nagpapatutuo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng Panginoon ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang pangalan na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay pawang tapat at totoo, na nandatanging gawain at pagbamin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi sa looban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinugulo ng Panginoong si Isa sa gawain at sa mga pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na patignan ng lahat ng mga tao, sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isa o Ama ay magdidinig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo isasalitain niya. At nangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksain lubos sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa.